Hi guys, this is the Legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, tips kung paano nga ba bumait or makuha yung loob ng mga amo natin dito sa Hong Kong. So unang-una guys, ano yan dito yung amo ko, hindi kami magkasundo. So para hindi naman sa hindi magkasundo, pero nung time na yon may pagkamaangas din ako kasi nga dala siguro ng ano ko sa Pinas, ugali ko kasi doon ako yung nasusunod, ako yung head doon sa pinagtatrabahuan ko. So, kung ano yung iutos ko, sinusunod nila. Lang, ballpen lang yung hawak ko. Tas papel, tas mag-a-assist lang ako ng customer. Ganyan, magta-transact ng So, pagdating dito, akin lahat, iba na talaga. So, nung una, nag-a-adjust pa kami pareho ng amo ko sa ugali. Kasi minsan, sumasagot pa ako ng pabalang. And the way na magsalita ako, walang galang. Hindi ako nagsasabi ng yes ma'am. Ang sinasabi ko, yeah. Ay, buti nga natsagaan ng amo ko yung ugali ko na yun. So, unti-unti ko siyang binabago. Kasi syempre hindi ko kahit na anuhin ko, tawag nito, kaya nung una talaga ayaw ako ng amo ko. Kasi nga dahil sa ugali ko. And siguro dahil din nag-a-adjust pa talaga kami pareho sa totoo lang. Ako din, ayaw ko din sa kanya kasi nga nakasimangot siya parate. So, lalo nung sinabihan niya ako kung napunasan ko na yung lamesa, tapos sabi ko, oo, napunasan ko na, hindi mo napansin. Sabi kong ganon. So, para sa akin, normal lang yun na tanong, pero para sa kanila is hindi na yun paganda. Kaganon na yung amo ko pagkatapos. Tapos tumingin sa akin yung amo kong lalaki. Wala, seryoso talaga ako sa ginagawa ko. Nung time na yun, talagang, kaya nasasabi ko may mali din ako nung una. Pangalawa is, na ako sa pagkain ba. Awang-awa talaga ako sa sarili ko dati. Kasi dahil sa inis ng amo ko sa akin, talagang yung pagkain is tinitipid niya. Alam mo yung sasabihan niya ako na magsaing ako ng 2 maliit na baso ng kanin. Tapos, kasya lang yun sa kanila yung 2 baso. Mahiya ka naman na bigyan ng konti kasi baka magreklamo. Tapos ang ending, 2 o 3 kutsara na lang yung matitira sa akin na kanin. Ang ginawa ko nung huli kasi nagdiskarte na ako para sa sarili ko. Kasi pag nagsasandok ako ng bigas, makikita sa CCTV. Ang ginagawa ko, pinasok kasi nasa kabinet. Pinapasok ko yung bowl sa loob. Tapos doon ako magsandok sa loob. So hindi na nila nakikita na hindi ko ginaganyan yung baso. 'Di ba baso to? So umaapaw yung bigas. So it means may sobra ako kasi 2 beses umapaw yung baso. So yun yung diskarte ko. So paano ko nga ba nakuha? Kasi nga pinagsisilosan din ako ng amo ko kasi the way ako magsalita ba. Tapos nung huli nalaman ko na dapat pala distansya ka sa amo mong lalaki, tas sa babae ka lang parati makipaglapit at as much as possible, kailangan puriin mo sila, ganyan. Akala ko kung mga Arabo lang yung ginaganyan, pati din pala sila ginaganyan din, pinupuri din pala para kunwari tuwang-tuwa sila, ganyan. So doon pala nakukuha yung loob nila kasi pag pinupuri-puri mo ganun. So ako, wala naman ako mapuri sa amo ko kasi pag nung isang beses nga, butin lang hindi na narinig ng amo kong babae, sabi ng bata, ang pangit mo na Jen, kasi may taghihawat ako ito. Sabi ko, sino pinakapangit dito sa bahay? Sabi niya, si mama ko. Buti lang hindi narinig ng amo kong babae. Si mama niya daw yung pinakapangit dito sa bahay. So, kaya medyo sa akin yung amo kong babae ba, insecure. Kung dito sa video, malaki yung mukha ko. Sa personal guys, sobrang liit niyan. As in, kung dito malapad, sa personal, sa mga subscriber ko na nakakakita sa akin, masasabi talaga nila na maliit yan. Kahit yung boyfriend ko nung una, akala niya sobrang laki ng mukha ko. Tapos nagulat siya nung pagkita niya sa akin na sobrang liit pala talaga. Maliit lang to. Kunwari lang yan malaki sa video. Tapos, nagsiselo siya noon kaya parate siyang nakasimangot and madamot siya ba. Katulad nung sinama niya ako sa restaurant, tas pagdating ko doon, tinanong niya ako kung ano gusto kong kainin. Pilipino tayo and tsaka isang linggo pa lang ako. Hindi ako sanay kumain ng noodles kasi yung noodles doon, sabaw lang yung iniinom ko niyan. Kaya yung mga kasamahan ko sa trabaho, dinudugaan ako, sinasabi sa akin, ibuhos daw nila, kunin daw nila yung noodles, tas sabaw na lang yung iwan. Yung hinihigop ko, yung sabaw lang talaga ng noodles. Kasi gusto ko lang malasahan. Hindi ako kumakain ng noodles. Ganyan. So,
minsan mo lang ako mapapakain yan pag mas gusto ko pang kumain ng tuyo o dyan kaysa sa pakainin mo ako ng noodles. Tapos dito ginagawa nilang tanghalian yan, hapunan. Tapos tinanong na ako, anong gusto mong kainin? Sabi ko, kanin. Tapos sabi ng amo kong babae, hindi kami kumakain ng kanin sa tanghali. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, ay, hindi ko na alam kung anong anuhin ko. Sabi ng lalaki, kasi tagal ko na, ayoko kasi. Tapos, sabi ng amo kong lalaki, ano ba gusto mo? Sabi ko, kanin sir. Sabi niya, di, order ka dyan ng kanin. Tapos pinagalitan siya ng amo kong babae sa salita nila. Ganun yung amo kong babae. Sabi niya kasi Jen, hindi kami kumakain ng kanin sa tanghali. Sabi niya ganun. Talagang, di sabi ko, sige, ito na lang. Yung walang lasa yung in-order ko. Di yun. Dineliver na. Pagdating doon, nakita nila, hindi ko talaga kinain. Sabaw lang talaga yung iniinom ko. Tapos yung hindi pa naman ako marunong gumamit ng chopstick kasi isang pa lang ako mahigit, isang linggo. So, kumain ako ngayon. Hindi nga ako umabot ng isang linggo. Siguro, isang linggo. Kasi yun nangyari yun, linggo. Yan. So, kain ako. Kaharap ko pa yung amo kong lalaki sa tapos yung bata pinapagalitan pa. Ang dami pang seremonyas ng amo kong babae, nakakahiya. Yung sa restaurant, pakuha pa sila ng mainit na tubig, tas lahat ng mga utensils doon pang banli-banlian nila, pati yung mga mangkok-mangkok. Tapos ako nakatingin, ano bang kaaktihan to, putik. Tapos hindi ko alam kung anong i-react ko ba. Kaya simula nun, di na talaga ako sumama. Magtatatlong taon na ako dito. Bahala kayo dyan. Pag gusto mo bang sumama, kakain tayo sa labas. Kayo na lang ma'am, okay lang, magluto lang ako dito. Sabi kong ganun. Kahit nandun na ako sa labas, tapos sabi, sabay ka na sa amin, kumain. Ay, uuwi na lang ako ma'am, magbabas na lang ako umuwi. O kaya mag-train. Doon na lang ako sa bahay, saing na lang ako doon. Ayoko na talaga. Tapos pagkatas noon, sinerve niya. Kain ako, Diyos ko, ang konti talaga ng nakain ko. Tapos puro sabaw lang ininom ko. Napansin din pala ng amo kong lalaki. Kasi nga, hindi ako mahilig sa noodles. Tapos ang in-order ng amo kong babae, yung kanin. Sabi niya, hindi sila nagkakanin pag tanghali. Pero yun yung in-order niya. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo? Sabi niya, gusto mo, Jen? Sabi ko, hindi ma'am, sa'yo na yan. Hindi, marami naman to, hati tayo. Nambabastos ba? Puta. Talagang nangaasar. Galit siya sa akin nung bago ako dito, guys. Ngayon lang yan tumino-tino. Tapos, sabi ko, hindi, okay na ako. Tapos tahimik lang ako. Tapos kumakain. Grabing hiya talaga yung ginagawa ko nun. Tapos nakaganyan lang ako sa kamay ko dun sa ilalim ng mesa na kinukurot ko sa sobrang galit ko ba na hindi ko malabas-labas. Tapos pag uwi, binalot yung pagkain ng bata kasi hindi naubos. Yung noodles na naman, binalot. Yung akin, iniwan doon. Kasi ayoko nga. Hindi ko talaga kinain, guys. Yung isang mangkok, as in. Siguro masabihin mo, 3 kutsara lang. Talagang bahala, magutom ako. Ayoko nga kumain ng noodles eh. Tapos, pag uwi, noodles na naman yung pinakain sa akin, yung tinake out ng bata. Jen, mag-order kami sa online, magpa-deliver kami. So, ito yung pagkain ng bata na hindi niya naubos kanina. Kita mo naman, kumuha lang kami ng kaunti, hindi naman kami gumamit ng chopstick niya dito. Ito na yung kainin mo sa hapunan. Kaya namayat ako dahil puro ganyan yung pinapakain sa akin nung bago ako. Kaya nakakasuko. Siguro kung sino mang papalit sa akin dito, baka hindi magtatagal. Mahaba na siguro yung 2 buwan, 3 buwan dito. Maliban sa masama pa yung ugali ng bata, masama pa yung ugali ng amo kong babae, tapos papahirapan ka pa. Pag uwi, kain na naman ako, nakita ko may loaf bread pa ako doon, diskarte ako. Sinabayan ko ng loaf bread kasi parang konti na lang mahihimatay na ako sa gutom ba. Tapos yun, ang iba pang mga masasamang ugali ng amo ko, yung late niya na ako pinapatapos ng trabaho. Tapos dinadagdagan niya yung mga trabaho ko. Halimbawa, imbes na iluto niya yung isang putahe sa isang kaldero lang, papakuha pa ulit siya ng isang kaldero, ganyan-ganyan. So marami siyang pinapaarte. Lahat ng gamit sa kusina, niya lahat, ginamit niya yung Thermomix, yung parang blender na kailangan pang hugasan, yung parang ang talas pa naman nung ikutan nun. And then yung kala na 2, tapos 2 yan, may mga laman, may mga malalaking kawali, tapos yung oven pa, tapos yung rice cooker, tapos ang dami pa niyang ipapaano talaga, as in. Alam mo yun, marami siyang ipapagawa sa hanggang sa matapos ako minsan.
tag alas 12 na. Grabe yung hirap ko dito sa amo ko. Nakuha ko lang yung loob niya nung sinabi ko kasi pinag-iinitan niya ako nung una. Akala niya kasi may gusto ako sa amo kong lalaki at ganun din yung amo kong lalaki sa akin. So akala niya may may something siguro. Hindi ko lang maintindihan kung yung lalaki din naging abnormal din nung time na yun. Kasi nung time na yun yung lalaki mahilig mang chick siguro. Kasi nung time na yun alam ko nag-cheat yan dati yung amo kong lalaki. Kasi malalaman mo kapag nag-cheat yung isang tao. So, ramdam din ng amo kong babae nung time na yun. Buti nga ngayon nawala na. Iba na yung kinahiligan ng amo ko, gitara. Gitara namin dito sa bahay, 7 piraso. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. 7, nandun nagkalat. So, yan yung gigiliwan ng amo kong lalaki. Pero yung amo kong lalaki, wala kang masabi kasi nga hindi masama yung ugali niya. Kasi hindi masama yung ugali ng pamilya ng amo kong lalaki. Yung mama niya, yung mga kapatid niya, papa niya, mababait sila. Dito sa amo kong babae, napakasama ng ugali ng magulang niya. Kaya ganyan, nagaya niya, pareho silang lahat. Mga mga racist, ganyan. So, natigil lang yung pagiging niya sa akin, praning niya nung sinabi ko na may boyfriend ako, ganyan-ganyan, matagal na kami, ganyan-ganyan. So, tumigil na siya doon. Medyo okay na yung niya sa akin, tapos na anuhan ko na din na may galang naman na ako, siguro mga 2 linggo, natutunan ko ng mag yes ma'am, ganyan, tapos tsaka hindi ko kinakausap yung amo kong lalaki, yan din yung tips, huwag nyo kausapin yung amo yung lalaki para walang issue. Tapos pagka nandyan siya sa kung yung amo yung lalaki nasa isang lugar, huwag kayo doon tumambay pag wala kayong trabaho, doon kayo sa kusina, kung yung amo yung lalaki is nasa living room. So, ganun yung diskarte ko dati. Hanggang ngayon naman. Tsaka, hindi ako masyadong nakikipag-usap sa kanila. Pagka walang iutos, hindi ako nakikipagbiruan masyado. Kasi nga, yung amo kong babae, meron pa rin minsang topak sa utak ba? Hindi ko alam. May ganyan pa din siyang issue. Lalo pagka day off ko, tapos nandito sila sa bahay, pinipilit ko yung sarili ko magsuot ng pantalon kahit ayoko. Kasi nga, ang hirap labhan. So, wala akong magagawa kasi nga nandyan sila, ayoko makita nila kung na maiksi yung damit, ganyan-ganyan. Pero pag wala sila, nakaskirt lang ako paglabas. Ayan. Tapos, medyo natutunan ko na rin, siguro sa tagal na, nakapagpahinga na yung mukha ko sa puro makeup. Sa Pinas kasi, buong araw yan may makeup. So, ngayon, nakapagpahinga na siya for almost 3 years yung mukha ko. Minsan na lang yan magkaka-makeup. Siguro, lang, every 6 months. Kapag may gala lang ako na kailangan ko ng picture or makeup. So, pero kung wala yan. Pag dito lang yung labas ko pag day off, ako nagme-makeup. So, next is, nakuha ko yung loob niya kasi nga, na ko yung bata ba, na nakasundo ko yung bata kahit papano. Yun nga, basta malapit sa'yo yung bata, wala na ding problema yan sa amo mo. Kasi kapag iniisip nila, lalo yung matanda, tanungin siya ng dating katulong kung bakit gusto niya ako. Kasi sinasabi niya gusto niya daw ako, ganyan. Sabi kasi malapit siya sa bata, tapos siya masayahin. Gusto kasi nila masayahin, guys, kahit na may problema ka. Isang beses lang ako nilang nakitang umiyak dito, yung namatay lang yung kapatid ko. Yun talaga yung grabing sakit talaga na nung tinanong niya ako kung okay lang ako, doon na ako napapalahaw ng iyak. Tapos wala na, puro maga na yung mata ko. Pero pag uwi ko ng Pinas, pagbalik ko dito, tinanong niya ako kung okay lang ako. Medyo parang ayoko siyang sagutin. Simula nun din niya na ako tinatanong kasi nakita niya yung mukha ko nung time na yun na wala akong ganang sumagot sa kanya. Bakit mo ko tatanungin kung okay lang ako kung alam mo naman na may pinagdadaanan ako. So simula nun, din niya na ako tinanong. Simula nun parang unti-unti ko nang hanggang sa tumatawa na uli ako ganun. Okay na uli ako ngayon. So, alam nyo guys, pag namatayan pala kayo ng isang pamilya, parang nandun yung sakit, tapos biglang parang masasanay ka na kapag may namatay pa na susunod na kapamilya mo, hindi na ganun kasakit kasi naranasan mo na dati yung sakit. Parang maano mo na, hindi ko lang alam pero parang ganun. Kaya nung sinabihan ako ng papa ko na, nung hinalikan ko kasi siya sa pisngi, nung pagpaalam ko na aalis na ako, to sabi niya sa akin, ingat ka ha, tapos umiyak siya. Yung papa ko umiyak, napaiyak din, natuloy ako maalala ko. Umiyak siya dito, tapos may picture pa kami na umiiyak siya, tapos sipon, tsaka luha. Sabi niya, ingat ka ha, sabi niya, hindi ko alam kung magkikita pa tayo pag uwi mo. Sabi niya ganun, basta salamat sa lahat. Tapos sabi ko sa kanya, hindi, 8 months lang ako doon, babalik ako kaagad, kaya dapat pag uwi ko, buhay ka pa. Kasi magagalit ako pag patay ka na. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, sige, try niyo daw.
Tapos ano guys, medyo nag-iba-iba na yung ugali ng papa ko. Parang naging bata na siya ba. Pero ngayon, bumalik uli yung ano niya, yung isip niya. Parang naano na naman siya, umuki-okay na naman siya. Nung nakaraan, kausap ko yung mama ko tsaka kapatid ko, bigla siyang sumingit. Tapos sabi niya, may utang ako dito sa kapatid mo kay sa kapatid ko daw. Sabi niya, okay lang kahit na makulong daw siya kung hindi niya daw mabayaran. Parang nawawala na siya sa utak niya. Sabi nga ng boyfriend ko, baka may dementia daw yung papa ko. So sabi ko, sana lang umukay-okay siya. Tapos ngayon naging okay na naman daw siya. Tapos pagkagabi hindi na siya lumalabas ngayon ng bahay. Yun. So na-share ko lang. Thank you for watching guys and I love you all. Bye-bye.